Unahin po natin yung northeast monsoon o yung hanging amihan. Ito yung nagdadala ng malamig na hangin, partikular na dito sa Batanes, sa Babuyan Islands at Ilocos Norte. Ang ibig pong sabihin yan ay posible pa rin na makaranas tayo ng maulap na kalangitan bukod sa malamig na hangin at yung tsansa ng mga pag-ambon o light rains. Samantala, sa pagitan nitong hanging amihan at yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean na dinadala ng easterlies, meron pong salubungan ng hangin sa parting ito at yun po yung tinatawag natin na shear line. Itong shear line naman ay nagdadala rin ng mga kaulapan at ito po ay nakakaapekto dito sa probinsya ng Cagayan, Isabela at Apayao. Ibig sabihin ay mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan doon sa mga binanggit natin na probinsya. Itong easterlies naman ay nakakadulot din ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga kaulapan simula Silangan papunta dito sa eastern coastal area ng Visayas at Southern Luzon. So kasama po dyan na mataas ang tsansa ng pag-ulan dito sa probinsya ng Aurora, kasama din dito sa Quezon, Camarines Norte, Eastern Visayas at ganun din sa Caraga region, particular na sa Dinagat Islands at Surigao del Sur. So yung easterlies po, ito rin yung dahilan kaya nakaranas tayo ng mga pag-ulan kaninang madaling araw o early in the morning sa ilang parte ng Metro Manila. So yung mga nagpapass by ng mga kaulapan na yan, nagdudulot din po yan ng mga panandaliang pag-ulan. At yung ikaapat natin na atmospheric system na nakakaapekto sa ating bansa ay yung Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin mula sa Northern Hemisphere at sa Southern Hemisphere. At kapag nagsasalubong yung dalawang hangin na yan, ay nagkakaroon tayo ng movement ng hangin or moisture from surface papunta sa ating himpapawid or upper part ng atmosphere. At yun din yung nagkukos o nagdudulot ng mga formation ng kaulapan. Kaya naman, magiging maulap at mataas pa rin yung tsansa ng mga pagulan dito sa Davao region, kasama na rin yung Barm at Soc-Sargen. Ibig sabihin, mataas pa rin yung tsansa ng mga pagulan doon sa binanggit natin na lugar. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi natin binanggit, mababa yung tsansa ng mga pagulan, pero posible pa rin yung mga panandalian, yung mga localized thunderstorm at yung mga panandaliang pagulan na dala ng mga nagpa-pass by o yung mga patches ng mga kaulapan na dumadaan pa simula Silangan hanggang papunta dito sa mainland ng ating bansa.